Magandang tanghali ngayon po ay araw ng Martes, ika-10 ng Mayo, taong 2016. Narito ang mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Davao City Mayor Rodrigo Duterte nangunguna pa rin sa presidential race batay sa partial and official result ng eleksyon. Davao City Mayor Rodrigo Duterte inihayag ang mga reformang isasagawa sa bansa. Tandem din na Senator Grace Poe at Chis Escudero nagkunsid na. Mar Rojas at Congresswoman Leni Robredo magkasabay nahaharap at ang bibigay ng pahayag ngayong hapon. Nanalo sa pagkaalkalde sa Bukawi, Bulacan, dadaanin sa palabunutan matapos magtabla sa mga nakuhang boto. At sa pagkakataon pong ito, balikan natin ang ulat ni Joan Nano live mula sa PPCRV. Joan. Yes, magandang tanghali sa iyo, Flor. Nandito nga pa rin tayo sa PCRV Command Center upang alamin natin itong latest dito sa partial and official count na ginaganap dito base nga dito sa kanilang transparency server. At as of 11 a.m. Flor, ay sa kabuuan sa 85,637 na mga clustered precincts na yung pumapasok dito sa server o katumbas yan ng nasa 90.84%. So unahin natin, Floor, itong partial and official count dito sa presidential race. Nangunguna pa rin at malayo na ang agwat ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Siya ay nakakuha ng 15,275,401 na mga boto. Nasa ikalawang pwesto si Mar Rojas na nakakuha ng 9,202,785 na mga boto. Samantala nasa ikatlong pwesto naman itong si Senator Grace Poe na merong 8,555,671 na mga boto. Sinusundan naman siya ni Vice President Jojo Marbinay na merong 5,067,461 at itong si Senator Miriam Defensor Santiago ay nakakuha naman ng 1,367,165 na mga boto. At nasa panghuling pwesto pa rin itong si Roy Señeres na nakakuha naman ng 23,964 votes. Dito naman sa Vice Presidential race, nangunguna pa rin itong si Leni Robredo na merong 13,364,461 votes at siya ay dikitang laban dito kay Senator Bongbong Marcos na merong 13,194,150 votes. Nasa ikatlong pwesto naman itong si Senator Alan Peter Cayetano na merong 5,469,894. Nasa ikaapat na pwesto naman si Senator Francis Chis Escudero na merong 4,599,961 votes. Sinusundan siya ni Senator Antonio Trillanes IV na merong 799,922 votes. At nasa panghuling pwesto naman sa Vice Presidential race itong si Senator Gringo Nasan na merong 790,266 na mga boto. Dito naman sa senatorial race, nangunguna na ngayon itong si Senator Franklin Drilon na merong 17,381,367 votes. Nasa ikalawang pwesto naman si Joel Villanueva na merong 17,368,120. Ikatlong pwesto si Senator Quito Soto. Ikaapat na pwesto si Panfilo Lacson. Nasa ikalawang pwesto naman itong si Richard Gordon na merong 15,683,576 na mga boto. Nasa top 6 naman itong si Juan Miguel Zubiri na merong 15,023,799 votes. Nasa 7th place naman itong si Riza Ontiveros na merong 14,932,131. Top 8 naman si Manny Pacquiao na merong 14,873,446. Top 9 si Kiko Pangilinan na nakakuha ng 14,868,632 votes. Nasa ika-10 pwesto si Sherwin Gatchalian na merong 14,111,226 votes. Top 11 si Senator Ralph Recto na may 13,306,837 at nasa ika-12 pwesto itong si former DOJ Secretary Leila de Lima
na nakakuha naman ng 13,207,499 votes. So sa ngayon, Flor, as of 11 a.m., yung resulta na yan at ngayon ay nagbibigay na muli ng update itong PPCRV, pero siguro mamaya na lang natin ibibigay itong panibagong nilang mga figures at ihabol ko lamang din, Flor, idagdag ko na rin kanina mga around 11 ay in-announce nga dito nitong si Ma'am Ana De Villa Singson, ang isa sa mga director dito sa PPCRV. At sinabi nga niya, in-announce nga niya na merong isang PPCRV volunteer ang patay dyan sa may naganap na ambush sa may Pagadian City. So batay nga sa ulat na nakarating dito sa command center, itong si Elmida Almira ay on her way na para nga ihatid sa isang air freight company itong mga election result, election return. At sa kanyang pagbiyahe ay tinambangan nga siya at napag-alaman din na kasama niya yung kanyang 12-year-old na anak na mapalad namang nakaligtas pero critical ang kanyang kondisyon at kasalukuyang nakakonfine ngayon dyan sa isa sa mga ospital dyan sa Maya Pagadian at nangangailangan nga ng 200,000 para sa kanyang operasyon. Yan muna latest live mula dito sa PPCRV Command Center, Floor. Maraming salamat sa iyo, Joan Nano, nagulat ng live mula sa PPCRV. Nag-concede na ang tandem ni na Senator Grace Poe at Cheese Escudero. Narito ang report ni Reynante Ponte. Tinanggap na ni Senator Grace Poe ang kanyang pagkatalo kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte na siyang nangunguna ngayon sa bilangan ng boto. Sa press conference na ilinaos kaninang madaling araw, sinabi ni Poe na tinatanggap niya ang kanyang pagkatalo at wala siyang pinagsisisihan. Ipinagmamalaki kong sabihin na ako, ang aking pangkat, ang aking mga taga-suporta ay hindi nawalan kailanman ng pananalig. Naniniwala kami sa mga advokasyang aking isinusulong para sa ating mga kababayan. Lumaban kami ng malinis at patas. Tinawagan din ni Poe si Duterte sa telepono sa hotel na tinutuluyan nito sa Davao at binati ito sa kanyang pagkapanalo. Ayon kay Poe, ang kanyang pag-concede ay hindi nangangahulugan ng pagsuko, kundi kanyang iginagalang ang resulta ng halalan at nirespeto ang pinili ng taong bayan. Iginagalang ko ang resulta ng ating halalan. Binabati ko si Mayor Rodrigo Duterte at ipinapangako ko ang aking pakikiisa sa paghilom ng ating bayan at pakikiisa ng ating mga kababayan tungo sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa. Ayon kay Poe, pagtutuunan niya ng pansin sa ngayon ang kanyang trabaho bilang senador na tatagal pa ng 3 taon. Samantala, tinanggap rin ni Senator Francis Cheese Escudero ang kanyang pagkatalo sa vice presidential race. Pinasalamatan ng senador ang kanilang supporters ni Senator Grace Poe at hinikayat ang lahat na suportahan ang sinumang manalo. Aminado si Senator Escudero na simula pa lamang ay alam na nilang dihado sila sa laban, ngunit ayaw naman anya nilang basta nalang iwan ang kanilang mga taga-suporta. Reynante Ponte, UNTV News, Worldwide. Inihayak na ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang mahalagang reformang isasagawa bilang Pangulo ng Bansa. Mula sa Davao City, may ulat si Joey Domingo live. Yes, Joey. National healing and unity ang isinusulong ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na ngayon ay patuloy na nangunguna sa presidential polls. Yan ay ayon kay PDP Laban spokesperson Peter Lavinia sa isinagawang press briefing kaninang umaga. Kasama sa mga pangunahing kinukonsidera ng alkalde kapag naging Pangulo ay ang Muslim 10-member countries ng ASEAN, kung saan ang Pilipinas ay isa sa mga original founding members. Aniya, kailangang ihanda ang bansa para sa ASEAN economic integration. Pagtutuunan din umano ng pansin ng alkalde ang territorial dispute ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea at any issue sa seguridad ng sea lanes. Kasama rin ang mga suliraning tututukan ng kanyang administrasyon ay ang global warming, human trafficking at iba pang global problems tulad ng trade relations. Pagsisikapan umano ng alkalde na makuha ang national consensus para sa 24/7 na paglaban kontra droga at kriminalidad, kung saan kailangan ang partisipasyon ng publiko.
Tinalakay din ni Lavinia ang 3 sa mga uunahin ng alkalde sa kanyang plataporma. Una na rito ang pag-shift sa isang parliamentary federal form of government kung saan kinakailangan ng Constitutional Convention o CONCON. Ngunit ang pag-elect di umano ng mga delegado ay gagawin sa isang demokratikong paraan. Isa sa ilalim umano sa isang national study ang lahat ng proposals na paghahandaan at ilalahad sa ating mga kababayan at pagbobotohan sa pamamagitan ng plebisito na magiging isang electoral exercise sa loob ng 2 taon. Pangalawa ay ang pagbuo ng peace agreements sa mga puwersa ng mga rebelde sa ating bansa dahil kailangan ng matuldukan ang internal conflict na nasimulan ng mga dating administrasyon. Ngunit paglilinaw ng kampo ni Duterte na hindi niya gagawing gobyernong pangkomunista ang bansa, kundi layunin lamang nitong tapusin ang mga internal conflicts upang masimulan ang pambansang kapayapaan. Sinabi rin ni Lavinia na ang mga pambansang relasyon pangunahing aayusin umano ng alkalde sakaling manalo ay ang severed relationship nito sa mga bansang Singapore, US at Australia. Matatanda ang sinunog ni Duterte ang bandila ng Singapore noong binitay ang ating kababayang si Flor Contemplacion. Panghuli ay muling nanawagan si Lavinia ng isang national consensus at agreement para sa fundamental changes sa ating pamahalaan. Samantala, kaninang madaling araw ay namataan si Mayor Duterte sa puntod ng kanyang mga magulang. Umiyak at nanangis sa kanyang ina si Duterte at sinabing, "Tabangi ko ma" o "Tulungan mo ako ma", na umano'y tumutukoy sa pagtataguyod sa bansang Pilipinas sa kanyang pangunguna sa presidential polls. Inaasahan na darating dito sa Davao Media Center anumang oras ngayong hapon ang butihing alkalde. Balik sa iyo, John June. Maraming salamat sa iyo, Joe Domingo, nagulat na live mula sa Davao City. Magkasabay naharap at magbibigay ng pahayag sa media ang Liberal Party Standard Bearers Mar Rojas at Congresswoman Lene Robredo ngayong hapon. Mula sa Quezon City, may ulat si Nel Maribuhok live. Yes, Nel. Lord, na iurong ng alauna ng hapon itong pagbibigay ng pahayag ni Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas dito sa LP headquarters dito sa Cubao, Quezon City, na dapat sana'y magsisimula ng alas 10 ng umaga. Dahil hihintayin pa itong pagdating ni Vice Presidential Candidate Lene Robredo na magkagaling pa sa Naga City. Napuno ng mga supporter ang Balay headquarters at naging emotional ang iba sa kanila. Kagabi, sinabi ni Daang Matuwid Coalition spokesman Barry Gutierrez na naging mahinaw naman si Rojas sa naging kabuuan ng eleksyon hanggang sa paglabas ng partial and unofficial account. Tumanggi muna ring magsalita ang mga opisyal ng LP kaugnay ng nilalaman ng magiging talumpati ni Rojas kung siya ay magko-concede na sa presidential race. Floor? Yes, Nel, maraming salamat sa iyo. Nagulat na live mula sa Quezon City. At samantala muling nanalo sa ikalawang termino si Caloocan Mayor Oscar Malapitan. Mula sa Caloocan may ulat si Ray Pelayo live. Ray. Yes, Nakay, ngayon ay katatapos pa lamang nitong proklamasyon para sa mga nanalo dito sa Caloocan City at nanalo nga muli itong si Mayor Oka Malapitan. Halos kalahati yung kanyang lamang dito sa kanyang kasunod na si Recom Echeverry. 867 votes yung kanyang nakuha, laban naman kay Echeverry na nakakuha ng 172,278 votes. Sumunod naman dito ay nanalo naman sa pagka-mayor si Maca Asisio na nakakuha ng botong 332,971 votes. Sumunod sa kanya si Ato Oliva na nakakuha naman ng 91,190 votes. Sa pagka-congressman naman sa 1st District ay nanalo itong anak ni Mayor Malapitan na si Along Malapitan. Nakakuha siya ng 215,640 votes. At sa 2nd District ay congressman pa rin si Edgar Erice na nakakuha ng mahigit sa 100,000 boto. Tungkol itong si Mayor Malapitan dahil yung halos po ng kanyang team o yung ticket ay nanalo maliban lamang dun sa isang konsihal. Pero ayon kay Mayor Malapitan na ito'y kauna-unahan dito sa Caloocan City na halos buong team niya ay nanalo. Ang Caloocan ay isa sa mga vote-rich city sa Metro Manila na mahigit sa 636,000 ang botante at may 72.47% ng vote turnout. Lakay?
Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat mula sa Caloocan City. Umaabot sa 50 memory card ang hindi pa nabibilang ang boto para sa Quezon City area o dahil sa aberya. Mula sa Quezon City, may ulat si Grace Casin live. Yes, Grace. Yes, magandang tanghali sa iyo, Lakay. Hindi pa rin nga natatapos ang canvassing dito sa City Board of Canvassers ng Quezon City dahil doon sa 50 memory card na kanilang inaantayan ay mula doon sa 200 na memory card na manually ay binilang ng CBOC o ng City Board of Canvassers dito sa Quezon City kung saan nagkaroon ng problema sa kanilang electronic transmission kagabi. Nirequest na ng City Board of Canvassers na makuha ang 50 memory card na ito na nagkaroon ng problema sa electronic transmission. Ayon sa City Board of Canvassers o CBOC, marahil ay akala ng mga BEI ay nakapag-transmit na sila ng maayos subalit hindi pumasok ito sa kanilang system. Nagkaroon din ng aberya ang isa sa mga VCM sa Barangay Old Balara sa District 3 sa Quezon City. Dahil nang basahin ng CBOC ang memory card ng VCM ay wala itong laman. Kaya naman nagdesisyon ang CBOC na i-refeed ang lahat ng mga balota sa nasabing VCM upang makuha ang bilang ng boto. Sinubukan din kanina umapila ng kampo ni 2nd District Representative Winnie Castelo kung saan nais nilang isagawa na ang proklamasyon subalit pinagsusumite sila ng written motion. Ayon sa chairman ng CBOC, nakapagkasunduan ang City Council na makuha muna ang 100% ng bilang ng mga boto. Nais daw nila na mabilang ang bawat isang boto ng mga botante sa Quezon City na nagtiyagang pumila ng mahaba at mainitan. Una na rin nagpahayag ng paghahain ng motion upang maibaba ang threshold at agad makapagproklama ng mga nanalo ay ang kampo ni incumbent Vice Mayor Joy Belmonte. Samantala, Lakay, sa 97.34% partial unofficial result sa bilang ng mga boto sa Quezon City, nangunguna pa rin si incumbent Mayor Herbert Bautista na nakakuha ng 709,850. Sinusundan ito ni Peralta na may 34,191 at si Sanchez naman na 21,128. Sa Vice Mayor naman, nangunguna pa rin si incumbent Vice Mayor Joy Belmonte na may 715,901. Sinusundan nito ni Samonte, sunod ay si Jota, Bantilio at Acol. Sa Congressman naman ay nangunguna sa 1st District ng Quezon City, si dating Congressman Bingbong Crisologo na nakakuha ng 78,578. Sinusundan naman ni incumbent Congressman Kalalay na nakakuha lamang ng 54,813. Sa 2nd District naman ng Quezon City, walang kalaban si Castelo na nakakuha ng 160,970. Ang 3rd District naman ng Quezon City ay wala ring kalaban si Jorge Benal na nakakuha ng 78,316. Sa 4th District naman ng Quezon City, nangunguna pa rin si House Speaker Feliciano Belmonte Jr. na mayroong 114,132. Sinusundan nito ni Palacios na may 6,865 at si Aquino na 3,673. Wala ring kalaban si incumbent 5th District Representative Alfred Vargas na nakakuha ng 132,846. At ang 6th District ng Quezon City, wala rin pong kalaban si incumbent 6th District Representative Kit Belmonte na may nakuhang botong 102,171. Nakaisa ngayon ay kasulukuyan ng finifeed yung mga balota sa isang barangay doon sa Old Balara sa District 3 kung saan walang nakuhang anumang resulta doon sa card nung kanila nang basahin dito. Subalit hindi na pinayagan pa ang media na kumuha ng footage sa ongoing na refeed na mga balota. Sa ngayon, iniintay pa natin na makumpleto yung 50 mga memory card na inaantay ng City Board of Canvassers dahil yun na lang ang kailangan para makuha nila yung 100% na turnout ng boto dito sa Quezon City. Sa ngayon, ayon doon sa kausap natin kanina ay mayroon ng ilang mga card, mga 3 or 4 na card na dumating na. At pagkatapos ng refeed na kanilang ginagawa ngayon ay posible na rin umpisahan ulit ang pagbabasa ng mga memory card dito sa City Board of Canvassers sa Quezon City. Lakay? Maraming salamat, Grace Casin, nag-ulat mula sa Quezon City. Handa na ang Philippine National Police at saka ang Armed Forces of the Philippines na magipagtulungan sa mahahalal na Pangulo ng Pilipinas. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia!
Magandang tanghali sa Ilocay. Yan nga ay kasunod ng pangunguna ni Mayor Digong o Mayor Rodrigo Duterte sa unofficial at partial tally na isinasagawa ng PPCRV. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, anuman ang ipag-uutos ng magiging bagong presidente ng bansa bilang kanilang Commander-in-Chief ay malugod itong susundin ng PNP at AFP basta't naaayon sa batas. Naniniwala din ang tagapagsalita ng AFP na hindi lalabag sa saligang batas ang sino mang magiging Pangulo ng bansa, maging ito man ay si Mayor Duterte na kilalang supporter ng New People's Army. Wala namang agam-agam ang pamunuan ng PNP na magagamit sila sa pagpatay sa mga kriminal upang malutas ang problema sa kriminalidad at droga sa ibang bansa sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan tulad ng sinasabi ni Mayor Digong sa kanyang pangangampanya. Sa halip ani ay kailangan nilang pagbutihin pa ang trabaho at humanap ng legal na paraan upang masolusyonan ito tulad ng pangako ni Digong. Gayunman, dagdag ng PNP, gagamitin pa rin nila ang one-time, big-time at ang Oplan Lambat Sibat na binuo naman ni Secretary Mar Rojas dahil naging epektibo naman daw ito sa paglaban sa krimen. Sa ngayon, ang apela lamang ng PNP at AFP sa publiko, igalang sino man ang mananalong Pangulo dahil ito ang pinili ng sambayanan upang matapos ng payapa ang buong proseso ng halalan sa bansa. Yan muna ang update mula dito sa Camp Crame, Lea Ilagan para sa Polwatch 2016 UNTV Special Coverage. Maraming salamat, Lea Ilagan. Nagulat mula sa Camp Crame. Magbabalik ang UNTV News. Hanggang sa nakakapanood kami na tinatapon na lang yung bata. Sabi ko, sana sa amin na lang binigay. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, hindi pa rin natatapos ang transmission ng mga boto sa lungsod ng Maynila. Mula sa Maynila, may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Magandang tanghali, Flor. Ngayon lamang katatapos-tapos lang natanggapi ng Manila City Board of Canvassers ang hinihintay na election returns mula sa isang presinto. Kaya anumang oras mula ngayon ay pwede nang o maaari nang maiproklama ng Manila City Board of Canvassers bilang alkalde at pangalawang alkalde si Mayor Joseph Estrada, ganun din si Hani Lacuna. Kanina, kulang 1% na lamang sa kabuang bilang ng boto sa Manila ang hindi pa manually at electronically transmitted sa Manila City Board of Canvassers dito sa Rizal Memorial Stadium. Kaya hindi pa maiproklama kahit kanina pa nandito ang dalawa. Hanggat hindi kasi nakukumpleto ang 100% manual transmission of election returns, hindi pa makakapagproklama ng alkalde at vice-alkalde sa lungsod ng Maynila. Yan muna ang pinaka-latest mula rito sa Rizal Memorial Stadium. Balik sa inyo dyan, Flor. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos, nagulat sa Maynila. Ito po, pambihira po ito. Idadaan sa palabunutan kung sino ang nanalong mayor sa Bukawi, Bulacan matapos na magtabla ang mga kandidatong sina Jim Valerio at Johnny Villanueva. Mula sa Bulacan, may ulat si Nestor Torres live. Yes, Nestor. Yes, Flor, magandang tanghali. Pagpapasyahan sa palabunutan ang mananalong mayor dito sa bayan ng Bukawi, Bulacan. Matapos ang mahabang bilangan ng boto sa pagka-mayor ng Bukawi, kapwa na makuha ng 16,964 na boto, sina Jim Valerio at Johnny Villanueva. Si Johnny ay kapatid ng dating mayor ng Bukawi na si John Villanueva at senatorial candidate na si Joel Villanueva. Batay sa Comelec Resolution number 10083, kapag natapos sa table ang nakuhang boto ng dalawang lokal na candidate, na i-resolve ito sa palabunutan. Itinatawag na ang dalawang kandidato ng Municipal Board of Canvassers para isagawa ang palabunutan. Subalit hanggang ngayon ay wala pa rin ang dalawang kandidato. Tanging abogado lamang ni Valerio ang humarap at ang abogado ni Villanueva. Binigyan ng
BEC ang dalawang kandidato nang hanggang ngayong tanghali para humarap si Valerio Villanueva sa palamunutan. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin humahanap. Sa ngayon, floor sa kasalukuyan ay nag-recess muna at tuloy-tuloy nga ang hearing mamayang bandang 1:00 ng hapon. At yung ating latest live mula dito sa Bukawi, Bulacan. Balik sa iyo, Flor. Okay, maraming salamat sa iyo, Noster Torres. Nagulat mula sa Bulacan. Aabangan po namin yan. Pinuri ng Commission on Elections sa mga kandidato na tumanggap na ng pagkatalo. Mula sa PICC, may ulat si Victor Cosare. Live. Yes, Victor. Floor para kay COMELEC Chairman Andres Bautista, malaking bagay ang ginawang pag-concede ng ilang kandidato para mapababa ang political tension. Kaya nagpasalamat ito sa kanila bagamat hindi pa opisyal na nasisimulan ang pagbilang sa mga boto para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Ilang oras lang pagkatapos magsara ang botohan kahapon, lumabas na malaki na ang lamang ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa presidential race batay sa partial and unofficial counts ng PPCRV. Kagabi nag-concede na si Senator Grace Poe. Nag-concede na rin si Senator Chis Escudero at Senator Antonio Trillanes IV sa vice presidential race. Pinuri ni Bautista ang hakbang na ito ng ilan at umaasang magiging tradisyon na rin ito sa mga susunod na halalan kung makikita ng kandidato na wala na silang chance sa pangmanalo. Samantala, ayon naman kay Bautista, pag-uusapan din ng OnBank kung ano ang gagawin sa nakabinbin pang mga motion for reconsideration kaugnay naman sa mga disqualification cases laban kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Subalit ayon sa poll chief, kailangan namang isaalang-alang at igalang ang mandato na ibinigay sa kanya ng taong bayan. Sa aspeto naman ng transmission ng election results, as of 11 a.m. kanina, 95.15% sa mga election returns ang naitatransmit na sa mga servers ng COMELEC. Pinakamataas ang sa NCR habang mababa naman ang transmission sa bahagi ng ARMM. Samantala sa ngayon hindi pa nakapagkukonvene muli ang National Board of Canvassers para masimulan na sana ang canvassing sa senatorial positions at party list. Door kahapon una nang inanunsyo na 11 a.m. ngayong araw ay muling magkukonvene ang NBOC. Subalit sa pagkakaalam natin, kasalukuyan pang nagsasagawa ng sesyon ang mga miyembro ng COMELEC OnBank na siya ring bumubuo sa National Board of Canvassers. Floor? Maraming salamat sa iyo, Victor Cosare. Nagulat mula sa PICC. Tumupa na ang tensyon sa pagitan ng mga supporter ni dating Mayor Aldrin San Pedro at ang mga pulis sa Muntinlupa City. Mula sa Muntinlupa, may ulat si Joyce Balancio. Live. Yes, Joyce. Yes, maganda tanghali sa iyo, Lakay. Nagsipag-alisa na nga dito sa harap ng munisipyo ng Muntinlupa City Hall ang ilan sa mga taga-suporta ni dating Mayor Aldrin San Pedro na nagprotesta dito kagabi pa dahil sa manayadayaan sa resulta ng halalan. Kung makikita mo, Lakay, sa akin likuran, wala na rin dito yung mga polis pati yung mga bumbero na dumating dito kagabi upang awatin nga yung mga nagpoprotesta dahil itong kahabaan ng kalsada sa harap ng munisipyo ay naharangan na nga nila. Ito ay matapos i-proclaim o i-deklara na bilang alkalde ng Muntinlupa City ang incumbent mayor nila na si Jaime Fresnedi. Pasado alas 8 kanina nang inanunsyo sa session hall ng Sangguniang Panlunsod ng Muntinlupa na mananatiling mayor ng lungsod si Jaime Fresnedi. Nakakuha si Fresnedi ng 125,128 na mga boto mula sa 426 precincts, habang 68,241 naman ang nakuha ni dating Mayor Aldrin San Pedro. Matapos ang proklamasyon, may pailan-ilan pa rin ang supporters si San Pedro na nanatili pa rin ng ilang minuto sa harap ng City Hall. Nanindigan kasi sila na dinaya ang resulta ng eleksyon. Alas 5 ng umaga kanina nang binomba ng tubig ang mga supporter na humarang sa kalsada sa harap ng munisipyo. Ayon sa mga supporter na nakausap natin kanina, ilan din sa kanila ang nasaktan sa engkwentro sa mga pulis dahil naharangan nga ng mga tao ang kalsada. Naantala rin ang pagpapadala ng SD cards mula sa polling precincts. Nasimulan tuloy ang canvassing sa Muntinlupa alas 5 na kaninang umaga. Ayon naman sa isang Board of Election Inspector na nakausap natin, wala naman sila natanggap na kahit anong uri ng reklamo mula
mula sa poll watchers kaugnay nga ng umanay dayaan. Paliwanag naman ng chairman ng Board of Canvassers ng Muntinlupa, kung sakali mang may naulat na reklamo sa mga polling precinct ay hindi naman ito makakaapekto sa canvassing ng mga boto. Nanindigan naman si Mayor Jaime Fresnedi na walang dayaan na nangyari sa halalan. Kung nakatanggap siya na maraming boto, ayon ay dahil marami pa rin anya nagtitiwala sa serbisyong ibinibigay niya sa Muntinlupa City. Lakay, maliban nga kay Fresnedi, idineklara o pinonoclaim na rin bilang Vice Mayor naman ng Muntinlupa City si Celso Diokno at Congressman naman si Rufy Biason. Katulad ni Fresnedi, parehas na opisyal ay mga kandidato ng Partidong Liberal. Lakay? Maraming salamat, Joyce Balancio. Nag-uulat mula sa Muntinlupa City. Wala pang naipoproklamang nanalong kandidato sa Zamboanga City dahil sa problema sa transmission ng election results. Mula sa Zamboanga, may report si Dante Amento, live. Dante. Yes, Lakay, magandang tanghali. Hanggang ngayon nga, Lakay, ay wala pang formal na kandidatong ipinoproklama ang COMELEC sa Zamboanga City. Ito ay dahil may natitira pang 9% na election results ang hindi na i-transmit mula sa mga malalayo at island barangay. Pangunahing dahilan nito ay kawalan o hindi maayos na transmission signal. Kabilang sa mga hindi nakapag-transmit, Lakay, ay mula sa Ayala Elementary School, Baluno, Maasin, Pasunangka, Recodo, Camp Susana, Limpapa at iba pa. Kanina alas 9 ng umaga naman ay isinagawa ang canvassing sa mga election results na mano-manong ini-upload sa server ng COMELEC. Dumating ito kagabi mula sa mga island at remote barangays. Sa pinakahuling partial official tally, nangunguna pa rin ang incumbent mayor na si Mayor Beng Climaco na nakakuha ng mahigit 160,000 votes na sinundan ni Mario Yanga na nakakuha ng 58,000 votes. Malaki rin ang nakuhang boto ng kanyang katandem na si Vice Mayor Cesar Iturralde. Maging si incumbent Zamboanga City 1st District Congressman na si Celso Lobregat ay naungusan rin ang kanyang mga katunggali habang mababa naman ang nakuhang boto ni 2nd District Representative Lilian Nunio. Sa ngayon, Lakay, nagpapatuloy pa rin ang canvassing at inaasahang mamayang hapon pa matatapos. At yan pang update mula sa Zamboanga City. Balik sa Lakay. Maraming salamat, Dante Amento. Nag-uulat mula sa Zamboanga City. Sina Davao City Mayor Rodrigo Duterte at Senator Bongbong Marcos ang nanguna naman sa bilangan ng boto sa pagkapangulo at vice-presidente sa overseas voting sa Spain. Nakakuha si Duterte ng 4,170 votes, samantala si Marcos naman ay 3,124 votes. Ang top 6 senators naman ay sina Dick Gordon, Kiko Pangilinan, Manny Pacquiao, Ralph Recto, Ping Lacson at Tito Soto. Ang leading party list dito ay ang ACTS OFW. Sa kabuuan ay 16,610 registered voters sa Madrid, Morocco at Andorra. 5,989 lamang ang nakaboto. Samantala, alamin natin ang mga pangyayari sa Visayas Region mula kay Lalaine Moreno. Lalaine. Yes, Lakay, maayong ugto o sa tanang mga kasambahay nga nagatanaw sa atong Poll Watch 2016 UNTV special coverage. Narito tayo ngayon sa Plaza Independencia sa Cebu City upang ibigay sa ating mga manonood ang mga updates sa nagaganap na eleksyon dito sa Visayas Region. Una sa ating mga balita. Muling naantala ang mga canvassing ng mga boto mula sa iba't ibang munisipalidad sa probinsya ng Palawan. Mula sa Puerto Princesa City, may report si Andy Pagayuna live. Andy, magandang tanghali. Kahit isa sa 24 na mga munisipalidad sa Palawan Province ang nakapag-transmit ng kanilang boto sa Provincial Canvassing Office. Kaya naman hindi na naman natuloy ang naka-schedule na dapat na pagsisimula ng canvassing sa probinsya. Ayon kay Attorney Bermejo ng Provincial COMELEC, nagkakaproblema sa transmission ng resulta ang mga vote count machine sa mga munisipalidad. Habang ang tatlong bayan naman na dapat ay magdadala ng kanilang mga SD card sa probinsya dahil walang signal sa kanilang lugar ay hindi pa rin na nakararating sa Provincial Canvassing Office. Dahil dito muling itinakda mamayang alauna ng hapon ang pagsisimula ng canvassing. Kung matutuloy na mamaya ang pagsisimula ng canvassing, posibleng mailabas na rin ang resulta ng halalan sa probinsya mamayang gabi. At yan muna ang latest mula dito sa Puerto Princesa City.
Andy Pagayona para sa Pollwatch 2016 UNTV Special Coverage. Maraming salamat, Andy Pagayona mula sa Puerto Princesa City. Samantala, idiniklara na bilang nanalong alkalde ng Cebu City si Tomas Osmeña. Natalo nito ang incumbent mayor na si Michael Rama. Mula sa Cebu City, ma-report si Brian Evangelista live. Ayan. Diniklarang nanalong mayor si Tomas Osmeña laban sa incumbent mayor na si Michael Rama kaninang alas 4 ng madaling araw. Nanalo naman bilang vice alcalde sa incumbent mayor Edgardo Labella. Ayon sa COMELEC, umabot ng 83.30% ang voters turnout mula sa 837 clustered precincts ng lungsod. Ayon kay Cebu City Election Officer Edwin Kadungog, kulang 30 BCM ang nagkaroon ng problema sa syudad. Ngunit napakaliit nito kung iahambing sa kabuuang bilang ng BCM na may 837 clustered precincts. Ayon pa sa kanya, kailangan magkaroon din ng endurance test ang mga BCM. Dahil karamihan sa nagkakaproblemang BCM, pagkatapos na tumanggap ng ilan pa lamang balota, ay nagkakaproblema na. Sa isinasagawang final testing kasi at sealing ng BCM, 10 balot lang ang ginagawa sa testing. Samantalang aabot ng 6 na hanggang 800 aktual na balota ang tinatanggap nito sa maghapong eleksyon. Sa Guadalupe Elementary School, sinadya natin kagabi na inilalabas na sa silid ang mga BCM upang humanap ang mga BI ng malakas na signal dahil pahirapan at kay tagal ang transmission ng 3 server. At yan muna ang latest mula dito sa Cebu. Brian Evangelista para sa Pollwatch 2016 UNTV Special Coverage. Balik sa iyo, Lalay. Maraming salamat, Brian Evangelista mula sa Cebu City. Samantala, inilabas na ang final and official result ng botohan sa Bacolod City. Mula sa Bacolod City, ma-report si Primrose Gilaran live. Yes, Primrose. Yes, Lalay, maayong unto. Isang boto lang ay sapat na para sa ilang kandidato dito sa Negros Occidental. Ito ay dahil sa walang silang katunggali ngayong halalan. Kabilang sa mga unopposed candidate ay... At yan po ang isinagawang wrap-up ni Lalaine Moreno kaugnay ng mga kaganapan sa Visayas. At sa pagkakataong ito mga kaibigan ay magtutungo tayo sa headquarters ng Liberal Party. At naroon si Nel Maribuhok para sa nakatakdang press conference ni LP Standard Bearer Mar Rojas at Vice Presidential Leni Robredo. Nel? Flor, pakinggan natin itong press briefing ni LP Standard Bearer Mar Rojas. Sa mga kababayan natin na habang kinakamayan ako, tiningnan ako sa mata at sinabihan ako ng God bless you, o ipaglaban mo kami, o huwag mo kaming pababayaan. Maraming salamat sa inyo. Salamat kay Pangulong Noynoy Aquino at sa kanyang pamilya, sa ating partido, Partido Liberal, at sa kanyang mga kaalyadong partido. Salamat sa mga CSOs, mga NGOs, sa silent majority. Sa mga ordinaryong mamamayan, sa lahat sa inyo ng mga volunteers, sa aking pamilya, dito ang aking misis, si Corina, sa ating mga kaibigan, sa lahat po na tumayo, to all of you who took up the cudgels, who shared in our aspirations, na nakasama kong tumayo, maraming salamat sa inyong lahat. Araw-araw kasama ko kayo na humarap sa lahat ng mga hamon. Alam ko na marami sa inyo stuck your necks out sa laban na ito. Pero sa kabila ng lahat, hindi kayo bumitaw. Nanindigan kayo
sinamahan ninyo ako hanggang sa dulo. For that, I am very grateful. Ngayon, hindi pa tapos ang laban ni Lenny. Angat siya, lumalaban siya. Patuloy tayong magbantay, manalig at sumuporta. Siguraduhin natin na mabibilang ng tama ang kanyang boto. At habang ginagawa natin ito para kay Lenny, simulan na natin ang pagbuo sa minamahal nating bansa. Galangin at tanggapin natin ang pasya ng ating mga kababayan. Ayon sa unofficial count ng COMELEC, malinaw na si Mayor Rodrigo Duterte ang magiging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Digong, I wish you success. Ang iyong tagumpay ay tagumpay ng ating sambayanan at ng ating bansa. Mga kababayan, higit pa sa pagiging supporter o kapartido ng kahit sinong kandidato, Pilipino tayo. Maka-Diyos, may pakikitungo at malasakit sa kapwa. At naniniwalang lahat ng mahalaga sa buhay ay pinaghihirapan. Patuloy nating ipaglaban ang mga prinsipyong ito. Ibigay natin ang lahat ng ating makakaya para makamit natin ang ating kolektibong mithiin. Ipakita natin sa bawat salita, sa bawat gawa, sa bawat kilos natin, ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino. I read somewhere that it is not the battle nor the conquest that we remember most, but the soldier who stood beside us, na tumutuo sa atin, who we treasure the most. Sa inyong lahat, maraming salamat. Ituloy lang natin itong tuloy-tuloy itong presidency na itong pagbibigay ng talipati ni LP Secretary Mar Rojas. The good fight, to have kept the faith, to have finished the race. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas! Kabuuan ng talipati ni LP Secretary Rojas at kanina nga sa kanyang pagbungad na pananalita, pinasalamatan niya lahat ng mga sumuport sa kanya. Si Pangulong Aquino at mga partido literal sa lahat ng mga grupo na sumuporta sa kanyang pangangampanya, magmula dito sa mga ordinaryong volunteer, sa mga mamamayan, sa mga pamilya at mga kaibigan na kanyang mga kasama lagi dito sa kampanya. Maraming salamat sa iyo, Nel Maribuhok. Nagulat ng live mula sa Liberal Party Headquarters sa Quezon City. Samantala, total result ng botohan sa Nueva Ecija, nagsimula ng bilangin ng Provincial Board of Canvassers ngayong umaga. Narito ang balita ni Danny Munar.
live. Yes, Danny. Yes, Flor. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Ganap na alas 8:30 kaninang umaga, sinimulan ng Provincial Board of Canvassers ng Nueva Ecija ang pagbibilang ng resulta ng isinagawang botohan kahapon, kung saan nanguna si 4th District Congresswoman Karina Cherry Umali sa pagka-gobernador na may botong 459,796 laban sa kanyang katunggali na si 4th District Congressman Rudy Antonino na may botong 274,289. Nanguna naman si JP Padierno sa pagka-vice gobernador sa botong 653,544. Malaki ang kanyang lamang laban sa kanyang katunggali na sina Melchor Hoson na may bilang na 116,778 at Raymond Sarmiento na nakakuha ng botong 23,242. Sa pagkakongresista sa ikatlong distrito, nangunang asawa ni Cabanatuan City Mayor J. Vergara na si Rhea Vergara sa bilang ng boto na 132,666 laban sa kanyang katunggali na si Governor Aurelio Umali na may boto na 130,318. Sa ngayon ay 2 bayan na lamang ang hinihintay ng PBOC para sa kabuang resulta ng bilangan. Ito ay ang Cabanatuan City at ang bayan ng Gabaldon. At yan muna ang update. Balik sa iyo dyan, Flor. Maraming salamat sa iyo, Danny Munar, nagulat mula sa Nueva Ecija. At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs, ako si Flor Perez. Ako naman si Ronnie Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali po sa inyong lahat.